Alam niyo ba, 50% kung susukatin natin sa in terms of difficulties in percentage, yung accomplishment mo sa isang task, 50% nun already accomplished o completed once na mag-show up ka. Okay? Job interview. Job interview. Magpakita ka, pumunta ka sa interview. Magawa mo yung 50%, pasado ka na. Bakit nagpakita ka eh? 50-50 na labanan nun. Okay? Pero kung hindi, wala. Ibig sabihin, napakalaking part yung show up sa mga task na binibigay sa atin. Tama? Gets? Bakit ko nasabing mahirap mag-show up? Kasi, ang pinakamahirap sa lahat ay ang simula. Tama? Ang pinakamahirap ang simula. Hindi, Kuya Mike, diet ko, puro simula eh. Puro simula diet ko, yun ang madali eh. Actually, ang mahirap talaga, simula. Why? Nung pumasok ka sa school, first time mo, di ba? Ayaw mo eh. So, umiiyak ka sa eskwelahan eh, di ba? Ayaw mo pa iwan sa namin kasi first time mo, nagkakaroon ng adjustment eh. Kaya pinakita ko yung ganyan ang starting ng sasakyan. Para maintindihan nyo, kaya may battery, kaya may padyakan ng motor, kasi talagang mahirap siyang umikot, mahirap siyang gumana. Yun ang pinakamahirap. At ang pinakamalakas na konsumo ng gasolina ay tuwing starting. Kasi dun siya pinakahirap. Okay? Gets? Kaya nga pag nagbabike ka, ang pinakamahirap na padyak ay yung una. Tama ba? Ang pinakamahirap na padyak yung una. Pag nakapadyak ka na, tuloy-tuloy na, lalo pag dire-diretso. Di ba? Di ba? So, pag nagsimula ka, ituloy mo kasi. Di ba? Kasi, mahirap talaga yan. Babalik at babalik ka sa pinakamahirap na part. Ang umpisa. Tama ba? Okay. Sige. Next. Sige. Pag Lunes pag Lunes. Lunes, magbabago daw ang gravity. Ang pinakamabigat na gravity daw tuwing Monday morning. Isan na Sunday morning. Sige, ganito, tanong ko sa inyo. Ano ang mas mahirap? Question. Ano ang mas mahirap? Gumising o bumangon? Ha? Ano? Bumangon. Sabi mo sa hindi, nagigising ka nga di ba? Lalo pag nag-alarm ka, kahit na hindi ka mag-alarm di ba? Nagigising ka tama? Madaling magising. Parang nga may tumatapik sa'yo Di ba? Ako naniniwala ako. Espiritu yun Espiritu ng Diyos yun, ginigising ka. Mike, kaya pag nagbumoto, nakakatulog kami na may gumigising sa amin Buti nagising ako. Nakauwi na pala ako. Buti nagising ako. So, madali lang magising. Mga kapatid. Bumangon. Ganyan ang spiritual na buhay natin. Madaling matuto. Madaling maunawaan ang gustong iparating sa atin ng Diyos. Tama? Lagi tayo may aha moments every Sunday message. Madaling matuto Madaling maintindihan. At makilala ang Diyos. Anong mahirap? Tumayo. Tayuan ang pananampalataya at nakaraan ito. Ayun ang pinakamahirap. Damang-dama natin. Tama? Lalo na pag Monday. Naiintindihan niyo ako. Tama ba? Pag Monday, grabe. Hirap Hirap talaga po. Makakapag-nilay-nilay ka talaga Every Monday, makakapag-nilay-nilay ka. Mapapaisip ka. Ano ko naman siguro mabuhay ng walang trabaho. Kahit may pagkain naman siguro. Kapag nilay, kailangan mo talagang magtrabaho. Sino kaya namang hindi
Mapag-iisip, na kaya ako magre-resign? Kasi na kaya ako. No? So, mahirap tayuan ang pananampalataya. Kaya sabihin mo sa kapatid mo, tinayuan mo na ba? Bumangon ka na ba kapatid? Tignan mo, patigin mo. Bumangon ka na ba? O, baka nakamulat lang ang mata mo. Alam mo ang tama at mali, pero hindi mo tinatayuan. Ayan ang question sa atin. So, ang problema sa atin kasi mga Kristiyano, kapag nahihirapan na tayo, kahit di Kristiyano, lalo na pag kumitibak tayo. Kapag pagka stress ka na, kapag bigat na ang kalooban mo, madaling umayaw. Tama? Madaling umayaw. Pero kung nakakalungkot, pag na-realize mo, sa huli, mali pala ako. Nagpatuloy ako. Alam nyo, napakahirap makabawi. Ang hirap bumalik. Bakit? Again, magsisimula ka ulit eh. Kaya sa akin, sa ating mga Kristiyano, kailangan natin magpatuloy, kailangan natin mag-show up. Again, pag nag-show up ka, 50% nun, sabi ko sa iyo, nagawa mo na. Napatunayan ko yan. Bakit? Tuwing mag-e-exercise ako. Sa totoo lang. Once na tumayo ako, tinawakan kong dapat kong buhatin, mga ilang minuto lang, di mo na ako mapapahinto. Ayaw ko nang tigilan. Bakit? Nandun na yung momentum mo eh. Ginaganahan ka na. So, umpisa lang pala yun. Parang hindi ako malakas. Parang nanghihina ako ngayon eh. Parang hindi ko kayang bumuhat. Parang nagre-recover pa katawan ko. Parang hindi magandang bumuhat ngayon. Hindi magandang mag-exercise. Baka better magpahinga. Baka yun yung kailangan ng katawan ko. Pero, try nyo. Bumangon kayo. Mag-exercise kayo. Sigurado, pag nasimula mo yan, at ay araw-araw mo yan, hahanapin na ng katawan mo yan. At madali na para sa iyo. Kasi, ang simula ang pinakamahirap. Amen? Ngayon, ang pakikipag-isa kay Jesus Christ, parang pagpapakasal yan, sabi nga natin, no, last ano, ang pakikipag-isa kay Hesus Kristo ay parang pagpapakasal. Sa hirap at ginhawa. Okay? Hindi base sa nararamdaman mo lang, sa hirap at ginhawa. Tama ba sa mga may asawa? May mga asawa. Amen? Amen. Lakas ng amen niya kasi talagang, talagang sa hirap at ginhawa. Talagang relate na relate. Di ba? Totoo. Di ba? Okay. Eto. Ang pakikipag-isa sa Panginoong Hesus Kristo ay hindi lang ito basta kabigatan. Kasi pwede nyo ma-misinterpret. Bakit parang gano'n? Pag ba nakipag-isa ako kay Jesus Christ, ito'y kabigatan ko, parang gano'n ang pinag-uusapan eh. Mahihirapan eh. Di ba? Tama ba? Actually, tama yon. Pero again, sampi ka lang. Ibig sabihin, dumadali habang tumatagal. Bakit? Na-adapt mo na eh. Ang totoong solusyon sa mga problema natin at issue natin sa buhay ay ang tanggapin ng Panginoon Jesus. Kaya nga sa may bago dito, ulitin ko. Sige, mag-reflect ka ngayon. Ano pa yung problema mo? Sige, ano ang talagang pinoproblema mo? Sige, anong issue mo? Sigurado, kaya niya sagutin niya ng Panginoon Jesus. Sigurado, solve yan kung may relasyon talaga tayong totoo sa Panginoon Jesus. O, anong issue? Pera? Pera? Bakit mo pinoproblema ang pera? Malamang, kaya mo pinoproblema ang pera, hindi issue ng pagkain yun. Issue ng ano? Kasi pinipilit natin abutin ang standard ng mundo. Dapat meron kang ganito, meron kang ganyan. Pero pag nakilala ng Panginoong Jesus, magkakaroon ka ng kakontentuhan.
Diba? Mas liliit ang gastusin mo kasi mas liliit ang mga nanaisin mo eh. Kasi hindi mo na siya gusto, liliit ang gastusin mo. Tama? Anong problema mo? Busted ka? Nanligaw ka? Busted ka? Wala? Single ka? Aba, pag may Panginoong Isus ka sa buhay, hindi mo mapipil ang loneliness, kapatid. Sa totoo lang, kung may relationship ka, Diyos, hindi ko, ako, 30 years, ulitin ko, parang every preaching, 30 years, lagi lang lang. 30 years, single ako. Pero hindi ako na-lonely no, masaya ako. Bakit? May Panginoong Yesus eh. At meron kapamilya tayo sa sambahan. Bakit ka malulungkot? Siyempre, binigyan ka nga lang na mas pinasaya ka, siyempre. Pero hindi ako lonely, di ba? Ng mga panahon yun. Okay? Okay. Solve lahat ng problema kapag tinanggap ang Panginoong Isus. Bakit? Kasi pag tinanggap ang Panginoong Isus, may buhay na walang hanggan. Maaari ngayon, ang dami mong issue, ang pera, sabi mo, hindi patas sa mundo, pero hindi talaga dito tayo eh. Mayroong buhay na walang hanggan na regalo sa atin ng Diyos. Solve. Tawag ka sa kamatayan, again, ulitin ko, may buhay, may sakit ka, again, may buhay na walang hanggan. Solve lahat ng problema natin. Amen? Amen. Okay. Ngayon, ang pakikipag-isa, kailangan ng ng commitment. Kaya ang topic natin for first Sunday, ano daw? Okay, next slide. Yan. Commitment over comfort. Commitment over comfort. Kaya sabihin nyo nga, commitment over comfort. Gusto kasi natin lagi ng komportable eh. Tama? Gusto natin madali, gusto natin komportable. Pero totoo, ito may nababasa ko sa social media, nagagalit sila. Bakit masama bang pili? Kasi sabi natin na sa comfort zone, walang growth eh. Diba? Walang growth yan. Sinasabi nila, parang mali naman, kung mali bang piliin kung ang komportableng buhay, ang komportableng kalagayan, hindi ba pwede masama ba yun? May mga ganun sila. Parang bakit masama? Di ba? Okay, hindi sila naiintindihan yung ibig sabihin nun. Ibig sabihin, kung gusto mo pang maging mas mainam sa buhay, mag-improve ang karera mo, ang karir mo, mag-improve ka spiritually, yung skills mo mag-improve, yung relationship nyo mag-improve, kailangan nyo talagang dumaan sa mahirap na part, hindi komportable na part. Ganun talaga yun. May nanganak ba dito na easy lang? Ay, okay, medyo na, di ba yung normal, lalo na yung natural, di ba? Natural, yung panganganak. Di ba? Di ba, magulat ka, tapos na pala, hindi, ganun eh. Di ba? Ang magagandang bagay, nagsisimula yan sa mahirap at hindi komportable na paraan. Pag nagpagawa ka ng bahay, hindi yan biglang maganda. Dugyot yan, kapatid. Maalikabok yan, maingay, nagpupukpukan, may mga grabe. Dugyot talaga. Pero kasi walang ibang way, yun talaga eh, di ba? Yun yung process eh. Hindi pwedeng maganda agad. Hindi pwedeng madali agad. Dadaan talaga tayo sa mahirap. At lagi mga example dito, hindi ko lagi pala. Lagi kong naiisip, pero example ko ngayon. Si Arvin Dino. Kilala niyo ba yun? Nagpaalo na ba kayo? Ano yun? Vlogger? Si Arvin Dino, ng San Miguel B. Maragondon, Cavite. Siya po pinanganak sa San Miguel B. Minsan nag-share siya dito, umiiyak. Alala niyo ba yun? Payat na payat. Pero ngayon payat siya kasi nagpapayat siya. Pero mas payat siya noon. Umiiyak siya. Hirap na hirap siya sa trabaho. To the point, nag-share din ako parang gusto sabihin, walang masamang mag-resign kapatid. Parang gusto kong sabihin kasi talagang bagsak siya eh. Talagang hirap na hirap talaga. Pero tignan niyo naman, si Arvin. Mas madali na. Mas madali na. Dati hirap siya sa trabaho niya. Ngayon, hindi na ganun kahirap. Mas madali na. Nagbago ba ang
ang trabaho niya. Actually, dumadami pa nga, tumatagal eh. Nagbago ba yung difficulty ng trabaho ni Arvin? Hindi. Bakit tiniis niya eh? Nung tinitiis niya, natututo siya eh. At habang tumatagal, gumaganda relationship niya sa mga katrabaho niya, sa opisina, bago siya dun eh, sa boss niya. At habang tumatagal na tinatayuan niya ang trabaho niya, ginagawa niya ng maayos ang trabaho niya, bagamat araw-araw niya na gustong sumuko, umiiyak siya sa Diyos, patuloy at patuloy pa rin siya. Anong kinalabasan? Easy na lang. Nakailang araw nang walang pasok eh, di ba? Kaya, ibig sabihin, hindi nagbago yung difficulty. Lumakas ka. Mas naging matatag ka. At kailangan natin talagang lumakas mga kapatid. Kung gusto natin maging matatag, tadaan ka talaga doon. Okay ba yun? At ang kailangan mo, commitment. Sige, next slide kapatid. Ang una, ang una, ang hakbang, para talaga tayo makapag-commit. Number 1, hold tight. Hawakan mo ng maghigpit ang pangako ng Diyos. Kailangan mo ng drive. Kailangan mong puntahan. Nung ako yung unang-unang nag-gym, payat ako eh, kasi sobrang papayat ako. Hindi, kailangan ko, sobrang payat, nakakaawa ako. Parang daw akong ting-ting. Kailangan meron kang inaay eh. Di ba? Sa lahat ng gagawin natin para maging matagumpay, kailangan malinaw at klaro ano ba yung gusto mong mangyari, ano ba yung gusto mong ma-achieve. At lagi natin tignan ang pinangako ng Diyos sa atin. Ano yun? Buhay na walang hanggan. At ito nakakatuwa. Hindi lang basta buhay na walang hanggan. Sabi mo nga, tapitin mo ang katabi mo, hindi lang basta buhay na walang hanggan. Kung kontento ka na doon, kapatid, hindi lang. Kasi next slide, sabi sa Pahayag 22 verse 12, at sinabi ni Jesus, makinig kayo. Ito ha, makinig kayo. Darating na ako. May second time. Dala ko, ito maganda, dala ko ang mga gantimpalang ibibigay sa bawat isa. Ulitin ko ha. Ayon sa kanya ginawa. Justice. May hustisya ang Diyos. Hindi pwedeng ikaw ay Kristiyano, tumanggap sa Jesus, may buhay ka na walang hanggan. Pero etong si kapatid, malupit talaga. Iniwan ang lahat. Nagmisyon at kung saan-saan pumunta, talagang grabe ang sakripisyo para sa gawain ng Diyos. Hindi pwedeng parehas lang kayo makakamtan. Bakit? Justice ang Diyos eh. Kaya kapatid, kung ikaw ay napapaisip, parang unfair na may laki na lang ako. Bakit sa pag-uusapang abono ako? Pag-abono kami? Di ba? Bakit kapag linis? Bakit kami? Sila ba di marunong maglinis? Kapatid. Next slide. Sa halip, sabi sa Mateo 6:20, mag-impok kayo ng kayamanan sa langit. Do'y walang naninirang insekto at kalawang, at walang nakakapasok na magnanakaw. Sinabi na, sa unang verse pa lang, bago ko magsimula, hindi nasasayang. Kapatid, sabihin mo nga, hindi nasasayang. Hindi nasasayang pagpapagal natin. Kaya kapatid, kung hindi ka nagpapagal sa Diyos, mag-invest ka na. Positive ka ba, kapatid? Positive ka ba? Positive thinker ka ba? Mag-invest ka. Sa Lord. Okay ka? Invest ka? Pero invest tayo sa Lord. Hindi pwedeng dito lang sa mundo kasi pag natapos ang lahat, wala. Pero ang hindi nasasayang yung ginagawa natin para sa Diyos. Kaya kapatid, kung meron pa ditong medyo napipigilan, all out mo na.
Kasi pinangako yan ng Diyos. Patas ang Diyos. Kung nagtrabaho ka sa Kanya, may gantimpala ka sa Kanya. At ang maganda nito, hindi yan makaisipan mo. Diyos yan eh. Sabi ko, unlimited ang budget niyan. Baka yung pinapangarap mo ngayon baka tansan lang yan kumpara doon sa gustong ibigay sa iyo ng Diyos. Tapikin mo nga kapatid, tapikin mo. Tara na, sabi mo nga. Tara, let's. Kapasanda mo mamaya, tara. Di ba? Baka mamaya may mag-donate dito ng carpet, di ba? O, baka meron. All out, kapatid, kayo mga tithes. Mga tithes? Ang tithes, or discuss ko lang, ang tithes, para yan sa gawain ng Diyos. Kaya kung nagmamalasakit ka sa gawain ng Diyos, aba, big deal sa'yo ang tithes. At 10% lang yung kapatid kasi kung mahirap sa atin ibigay yung ikasampu na kung anong meron tayo, especially pera, ba, teka, baka masyadong na tayo naka-angklas sa kaperahan. Hindi na talaga sa Diyos. 10% na yung kapatid. Magkano? Sige nga, kapatid mo, 10%. Sige, yan. Saan mo ginagastos? Magkano ginagastos natin sa mga hindi naman dapat pagkagastosan? Magkano ang ino-order natin sa kung ano-anong online na shop? Kamusta ang milk tea natin? Hindi ko sinasabing huwag kayong mag-milk tea, pero bakit sa mga ganong ikasisira ng katawan natin, go tayo? Pero sa gawain ng Diyos, para ba tayong feeling natin ninanakawan pa tayo? Hindi naman sa atin. Ang mga pera na yan, ang mga kinikita natin, ang kayamanan na meron tayo, hindi naman natin. Tagapamahala lang tayo. Hindi na natin. Again, kaya mo na kamit yan. Kaya ka nagkaroon ng ganyan. Kasi may enerhiya kang binigay ng Diyos. May buhay na binigay sa iyo ng Diyos. May lakas na binigay sa iyo. Walang dapat mas malaki sa atin. Amen? Ito. Try mo lang. Try mo lang, kapatid. Isang taon. Mag-commit ka sa tithes. Isang taon. Mag-commit ka sa tithes. Bumalik ka dito. Sigurado, may maganda kang patutuo. Sigurado yan. May maganda kang patutuo. May magandang gagawin sa iyo ng Diyos. Maaring hindi material, pero yung skills mo sa pagbabudget, yung skills mo paano ang mga mag-decide sa buhay, malaki niyan. I-improve niyan. Bakit? Nagtiwala ka sa Diyos. Okay? Okay, sige. Next. Ang bilis. Tatlo lang to. Ang bilis naman ni Kuya Mike ngayon. Siyempre, kailangan na. Siyempre sa hirap lang, sa una lang yung mahirap. Kailangan din natin mapag-sisik-sik din dyan. Number 2, do what God calls you to do. Feeling is unreliable. Yan ang sabi natin kanina eh. Next slide. Gawin mo kung anong pinapagawa ng Diyos. Sabi sa Jeremias 79, sino ang makakaunawa sa puso ng tao? Ito'y mandaraya at walang katulad. Wala nang lunas kung kanyang kabulungan. Kasi, teka para makabalik ako. Yan. Ang feeling natin, ang pakiramdam natin ay hindi mapagkakatulad. Sabi nila, lalo ng mga babae, di ba? Mga babae, may ano yan eh. May instinct yan eh. Instinct. Iba nararamdaman ko, sis. Hindi ko talaga. Di ba? Sis, sinasabi ko na eh. Di ba? Ganun eh, di ba? Kaya pala, walang samod lagi pag uuwi. Pag magkasama kami, wala samod. Di ba? Pero ganito, guys, no? Ang feelings natin ay hindi mapagkakatuwala. Lagi ko sinasabi ito pag preaching. Tama ba, Adi? Ang feelings ay hindi mapagkakatuwala.
Hindi porkit parang tumitigil ang mundo ko pag nakikita ko. Parang ano eh, parang kumakanta si Willie Rebillame pag nakikita ko siya, ikaw na yan. Hindi ganon siya, hindi siya ganon. Kaya daming relationship nag-e-end lang kasi nagbabase sila sa feelings eh. Maraming mag-asawa hindi naging successful ang marriage kasi naka-angkla sila sa pakiramdam. Kapag nagalit sila, parang nandun na pumapasok na yung pagsisisi. Mali talaga ako noong pa man eh. Bakit kasi sabi ko na eh. Di ba mga ganun eh? Nakakausapin ko na hiwalay na talaga akong hiwalay. Isang paggalit, no? Paggalit, di ba? Diyan ang hiwalayan sa... Bihira yung hiwalayan na hindi galit. Oo, bihira. Yung okay kayo? Saya. Tayo ha. Walang ganun. Di ba? Saya, sa Boracay pa kayo. May pag ganun pa kayo ng tubig eh, di ba? Tapos bigla, oy, wala na ha. Closure na. Walang ganun. Ang hiwalayan lagi ang galit. Ha? Iyakan yan. Galit yan, di ba? Masalimuot yan. Emotional yan. Ang hiwalayan emotional. Walang hiwalayan na hindi emotional. Kasi ang commitment ay hindi naka-angkla sa emosyon. Ito'y kung ano yung tama, ito'y kung ano yung dapat, hindi kung ano yung gustong ipagawa sa atin ng Diyos. Oo, ayaw mo. Diba na sa point yung alam mo kung anong dapat mong gawin, pero ayaw ng katawan mo? Diba? Pero guys, kailangan natin gawin kahit hindi sumangsang-ayon ang ating nararamdaman. Okay, next slide. God's work doesn't stop when we are not in mood. And our calling is not cancelled because we feel low. Hindi porket, guys, hindi porket wala ka sa mood, hindi ito ang gawain ng Diyos. Hindi porket down ka, hindi porket busted ka, hindi porket walang ka ng trabaho, porket nag-away ang magulang mo, hihinto ang gawain ng Diyos. Kung paano patuloy na umiikot ang mundo, ganun din. Hindi hihinto ang gawain sa pakiramdam mo. Kaya kailangan natin magpatuloy, kailangan natin mag-commit. Amen? Kasi kung lahat ng tao nakabase lang sa pakiramdam, sigurado gera tayo. Sigurado gulo tayo. Walang maayos na sistema ang bansa. Walang maayos na church. Hindi gagana ang kapayapaan sa mundo. Ang mga tao ay nakaangkla ang desisyon sa kanilang nararamdaman. Kailangan sa isip. Tayo mga Kristiyano, kailangan sa salita ng Diyos. Amen? Okay. Okay, next slide. Number 3. Ayan. Be consistent. Kapatid, sabi mo nga, be consistent. Ayan. Kasi motivation fades. Marami sa atin, nakaangkla lang ng ang ganap natin sa buhay base sa motivation na natatanggap natin. Tama ba? Pagka ganado ka, motivated ka, nakapanood ka na sa Facebook ng tawag dito, nung exercise, tapos yung nagpapapayat di ba? Ito nga. Kinabukasan, lumapit ka din. Kaso, nagpe-page yung motivation di ba? Katulad ngayon, preaching, motivated ka. Kuya may tama yun. Tama talaga, bukas ng umaga. Talagang bukas ang Bible nito sa akin. Di ba? Sige, pagdating ng umaga, talagang matutulog ka pa nun, yakap-yakap mo na eh. Talagang abang na abang ka. Uwi ka. Tapos kinabukasan, video natin, front cover na lang eh. Ano yung front cover? Magandang balita, Biblia. May pandesal pa yung isa, pandesal. Makapag-pandesal nga. Sabado,
Alam naman siguro ng Diyos yun. Di ba? Nagpe-page eh. Pag nakabasa ka sa motivation, kailangan mo talaga ng discipline. Kailangan mo consistent. Pagpatuloy mo yan, araw-araw. Why? Next slide. Sabi sa, ayun nga, yung kanina binasa natin, sabi diyan, magpakatatag kayo at huwag matinag. Kasi, next slide, wisdom and strength is not enough. Steadfastness is more important. Ako na-realize ko sa buhay, ako, hindi magiging totoo sa iyo. Siyempre, dito ako sa 32. 32, no? Baka magkamali pa ako eh. 32 years old na ako at alam niyo na-realize ko sa buhay. Ha? 34 na ba? 34 na ba ako? 34 na pala ako. Sabi kasi 32 eh. Nalilito ako sa edad ko. Teka, 34. Hoy, alam ng Lord yun ha. Hindi ko, nakalimutan ko talaga. 34. Ano ba yung 30? Kung magdadaya ako, di sana 24. Diba? Sige. Sa edad kong ito, na-realize ko. Nagtrabaho ako, nag-aral ako, dami-dami ko nakasalama ko sino sa trabaho. I realize, ito, simple lang. Lalo sa mga kabataan. Hindi pala pagalingan ng buhay. Hindi pala patalinuhan ng buhay. Totoo yan. Hindi pagalingan, hindi palakasan, hindi patalinuhan. Oo. Ang kailangan mo, katatagan. Maraming matalino, nagsisuicide pa eh. Maraming athlete, malakas, maraming magaling, nagsisuicide pa eh. At maraming kilala tayo magaling, pero hindi naman nagsisuicide. Walang nangyari sa buhay. Tama? Kasi talaga, ang pinakamahirap ma-achieve sa lahat ng yan, yung katatagan. Pagiging matatag. Kailangan mo siyang isip. Kailangan mo ng katatagan sa buhay. Yun yung Bakit? Kasi pag may katatagan ka, lilitaw ang strength. Tama? Diyan ka lalakas eh. Kapag may katatagan ka, sigurado matututo ka eh. Nagpapatuloy ka eh. May kaka-wisdom ka. Tama? Katatagan talaga. Kaya sabi kanina, maging matatag kayo at huwag patitinag. Sige, next slide. Kaya sabi, ano sabi? Ano sabi? Hindi ka mo diskarte, kapatid. Hindi diploma. Ano? Katatagan ang kailangan. Kasi bakit? Kahit may diploma ka, kahit mag-diskarte ka, mag-fail ka, magdadamdam ka. Alam mo, sa totoo lang, ang daming magagaling, pero hindi nagtsaga, hindi nagtsaga. Bakit? Mahina natin. Mahina natin. Ayaw nila ng napapagalitan. Ayaw nila ng pagsasabihan. Madamdamin. Kaya, hindi tumatagal. Sumusuko agad. Kapag ito na kasi ang kalaban, madaling sumuko ang tao. Kaya pag ikaw ay hindi emosyonal, lamang ka. Kasi kapag emosyonal ka, ang hirap. Kaya yung katatagan ng kalooban talaga ang kailangan. Amen? Nakaka-relate ba? Katatagan talaga ng kalooban. Diyan talaga. Sige, next slide. Yan. Diba? Consistency. Yan sabi ko kanina, nagpipid eh. Next slide. Bakit? Example ko dyan pare. Ayan. Pare tuloy. Example ko dyan. Example dyan mga kapatid. Pare tuloy. Para magkaibigan na tayo. Ayan o, di ba? Sige nga. Consistency yung mahalaga. Pero meron ba dito? Sige, masyadong nakakaubos ng oras sa pagsisipilyo. Masyadong na akong busy. Kuya Mike, ito na lang gagawin ko. Every Sunday ng gabi, hahakapitin ko na. Yung sipilyo ko, ng Lunes hanggang Sabado, gagawin ko na yun ng Linggo ng gabi. Hahakapitin ko na yun. Talagang pag bumiti ako, talagang yung mga nagmumotor, talagang magsesemplang eh. Talagang dinaig pa yung mga headlight na
Ilaw eh. Talagang, Tinalo MDL. paglakad mo ganyan, sigurado, kung naglalakad ka sa dam, siguro, pag ngiti mo gano'n, labasan ng shades yun eh. Kasi hapit ka talaga, oh, talagang linis ka. Pero, eto, hindi siya effective. Kasi ang kailangan, every single day, nagtutoothbrush ka. Amen? Kailangan consistent. Kahit wala ka sa mood magsipilyo, kapatid, kailangan mo magsipilyo. Okay? Sabi mo ako, kapatid, sinabi ko yan na ito. O, sige. And then, bakit kailangan consistent next life? Kasi ang Christianity ay hindi parte lang ng buhay natin. Ito mismo yung buhay natin. So, dapat, ang relasyon natin, ang pananampalataya natin sa Panginoong Hesus, ay lifestyle natin. Hindi na yung every Sunday, araw-araw yan. Tama? Next slide. Oh, conclusion na tuloy. Okay, conclusion na. Tagal na ba naman natin? Sige. Next. Sige. Okay na, pinakita mo na yan. Sige, okay lang. Pakita mo na yan. Nasabi ko na ito dati, pero gusto ko, parang dito, parang will ng Lord na dito ako magkaroon ng conclusion. Guys, tinanong ko na isang beses ito, malamang alam niyo na sino. Mahirap bang isulat ang pangalan niyo sa papel? Sabi ko nga kung board exam, may isulat ng ang pangalan. Ang pagpasok sa trabaho, isulat ng ang pangalan. Walang babagsak. Kasi madali yun eh, tama? Pero, nung nag-start kayong magsimula, nung nag-start kayong magsulat ng pangalan, madali ba? Ayun, tingnan yung picture. Madali? Grabe, hirap, di ba? Sobra! Alalahanin nyo, sobra. Di ba, Dan? Jordan, diba? Sobrang iba. Oh, ang hirap, di ba? Naalala mo ba yung way back, 1876 ba? Pero, hirap. Pag sinusulat mo yung pangalan mo sa papel, pero hindi mo alam, paano hawa ka ng lapis, nanginginig eh, di ba? Yung M ko, nagiging W eh, nagiging E. Ang hirap. Grabe, naalala ko, sobrang hirap. Ewan ko kung kayo ganun din, pero ganyan ako, ayaw ko na ako. Sabi ko noon, kung makakapagsalita lang ako sa nanay ko ng ganito, sabi ko, saan sabihin na, hey, hindi ba pwedeng masaya lang ang pamilya natin? Bakit kailangan pa natin mag-undergo sa ganito? Bakit kailangan ko pa maranasan to? Hindi ba pwede tayo maging masayang pamilya nang hindi ako nagsusulat ng pangalan? Kailangan ba talaga yun? Kasi sobrang hirap eh. Pero alalahan, gusto maalala natin, yung kung sino tayo noon, bata tayo. Pero anong ginawa natin? Kahit wala si nanay, wala si ate, kung may kuya kayo, wala si kuya, wala si tatay. Kahit hirap na hirap kang magsulat ng pangalan, nawakan mo ang lapis. Kahit anong pangit ang sulat mo, kahit anong the place, kahit anong dulas ng lapis, hinahawakan mo rin. Araw-araw mong ginagawa yun. Paulit-ulit, parehas na letra, parehas na pangalan, paulit-ulit mo lang siyang ginagawa. Bata ka pa ng kapatid. Kahit hirap ka na. Sobrang hirap. Kaya yung matatanda na mag-aaral pa lang, baka hindi na nila gawin eh. Kasi ganun siya kahirap, kapatid. Sobrang hirap. Pero maging proud ka sa batang ikaw. Kasi naging consistent siya. Kasi nag-commit siya. Kahit mahirap, nagtiwala siya kay nanay na kailangan niyang magsulat ng pangalan. Kasi yun yung kailangan para magkaroon siya ng pagkakapitaan ng tagumpay sa hinaharap. Nagtiwala ka sa nanay mo.
kahit bata ka, nag-commit ka. Kaya ngayon, pag tinatanong ka, madali na ba isulat ang pangalan sa papel? Abay, oo! Napakadali! Kahit nakapikit, kahit nakatalikod, kahit nga, kahit wait lang, kaya mo isulat pangalan. Napakadali! Bakit? Kasi merong batang ikaw na natutong mag-commit at magsulat ng paulit-ulit sa iisang letra, sa iisang pangalan. Kahit paulit-ulit na sumasablay, dinadampot ang lapis, paulit-ulit pa rin niya hanggang tumuwid ang letra, hanggang maisulat niya ng maayos ang buong pangalan niya sa papel. Kapatid, nakasulat na ang pangalan natin sa langit. Kung tinanggap natin ang Panginoon. Hindi ikaw ang nagsulat, kapatid. Ang Diyos. Pero kailangan natin magtrabaho kung totoong nagkaroon tayo ng relasyon at nakilala natin ang Diyos. Kung nahihirapan tayo, may mas nahihirap. Ang Panginoong Yesus. Kung nahihirapan tayo sa gawain, kapatid, may mas nahihirapan. Ang Panginoong Yesus. Kung nagdadamdam ka ngayon, mas matinding damdam, tampo, nararamdaman ng Panginoon. Bakit tayo titigil sa gawain? Kung totoong grateful tayo at tinanggap at naiintindihan natin ang pagpapagal ng Panginoong Yesus sa krus, hindi dapat tayo mag-krus. Hindi dapat tayo huminto. Kailangan lagi natin mag-show up. Kailangan natin mag-commit. Next slide, dito ko siya tatapusin. Discipleship. Ito ang discipleship. Hayaan natin ang Diyos ang mag-empower sa'yo. Hindi ka malakas, kapatid. Mahina ka. Lumalakas lang tayo kapag ini-empower na tayo ng Diyos. Hayaan mo, gamitin ka ng Panginoon. At huwag mong hayaan ang emosyon mo ang mag-control sa'yo. Kailangan natin lumakad ng may disiplina. Yan ang discipleship. Amen? Amen. Handa na ba tayo? Bago tapos ito, handa na ba tayong mag-commit? Anong commit? Committed na ba tayo? Committed na? Committed na? Amen. Wag yung utak, ha? Dapat committed tayo pero hindi yung utak. Teka, ang hirap ipaliwanag nun. Hindi ko na ipapaliwanag kung ano yung committed. Okay. Dapat committed tayo. Okay? Sige, samahan niyo ako manalangin. Panginoon, maraming salamat sa araw na to. Maraming salamat sa mga tinuro niyo sa amin. Napakabuti niyo dahil bago pa namin maramdaman yung pakiramdam na tampo, galit, nanakit, pagod, hirap, stress, anxiety dito sa mundo. Naranasan nyo na yun. Pero kahit kailan, hindi kayo huminto. Patuloy kayo. At hinayaan nyo ang buhay nyo ay mapako sa krus. Ganon din kami, Panginoon. Papasanin namin ang krus na meron kami. Tatayo kami dahil nagising na kami. Matagal na kami nagising. Tatayuan na namin ang pananampalatayang ito at hindi lang basta tatayuan, lalakaran pa namin. At Lord, bigyan mo kami ng lakas ng katatagan para mapagpatuloy ito. Dahil Panginoon, kung wala ang lakas na binibigay niyo, hindi namin ito mapagtatagumpayan. Kayo na po ang bahala, Panginoon, sa mga taong naririto. Alam ko na may mensahe kayo sa kanila, may sinabi kayo sa kanila, at I pray na yung guidance nyo, kahit matapos ang gawain, yung Holy Spirit nyo, ang gumabay sa bawat isa. Hindi nyo kami iwan hanggang sa aming mga personal na buhay, maging sa aming mga tahanan, sa aming mga trabaho, sa aming mga kaibigan, at kung saan pa man. Lagi nyo kaming gabayan, Panginoon. At Panginoon, bigyan niyo kami ng katatagan na magpatuloy sa gawain na ito. Dahil kinukumit na namin sa inyo ang aming buhay. Dahil ang buhay namin
ay magkakaroon lamang ng saysay, halaga, ng tunay na purpose kapag nilakaran namin ang pananampalataya namin sa inyo. Sa inyo namin tinataas ang lahat, buong gawain na ito. Sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen.